Hindi raw magpapahuli ng buhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kasunod yan ang napabalitang may warrant of arrest na siya para naman sa isang dating maestrado ng Korte Suprema kung inosente si Duterte, humarap siya sa ICC. Nasa frontline ng balita yan si Elaine Fulgencio. Kahit hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court o ICC, obligado pa rin ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan tungkol sa investigasyon sa drug war sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. We are no longer a member state, but I think the decision of the Supreme Court said that since the offense of which former President Duterte is charged happened while we were members of ICC, we are obliged to cooperate up to now. At kasama raw sa ating obligasyon ang pagpapatupad ng warrant of arrest, tulad na lang ng nababalitang arrest warrant kay Duterte na isiniwalat ng kanyang dating tagapagsalita na si Attorney Harry Roque. Dahil walang law enforcement ang ICC, nakasalalay sa ating pamahalaan ang posibleng pag-aresto sa dating Pangulo. Pero ayon sa Philippine National Police, wala silang natatanggap na impormasyon na ipinaaresto si Duterte. Kaya hindi po natin alam, sir, kung sino po yung source nila, Attorney Roque, at yung ating pong dating presidente. But on the part of the PNP po, wala pa po tayong nare-receive na any information. Ayon naman kay Assisting Counsel to the ICC, Attorney Cristina Contina, sa preliminary investigation pa lang ang ICC. Kung makakita ng basihan, dito pa lang daw maglalabas ng arrest warrant para makuha ang panig ng idinadawit sa reklamo. Kung sakaling sa stage na ito magkaroon ng warrant of arrest, ang warrant na ito ay para mag-cooperate siya or makatulong siya dun sa investigation. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hahayaang makapasok sa bansa ang ICC. Ayon kay Senator Bongo, na kaibigan at dating AD Duterte, yan ang pinangahawakan ng dating Pangulo kaya hindi raw siya nag-aalala. Ayon naman kay Roque, wala raw balak makipagtulungan sa ICC ang dating Pangulo. Hindi rin daw ito magpapahuli ng buhay. Kagabi, ang sabi niya siya ay mag-i-issue ng statement pero in-inform ako na ako na lang daw ang magsalita. Nais niyang iparating sa taong bayan is quote, no? Harapin ko sila pero hindi nila ako makukuhang buhay. I am 80 years old, okay na ako. Hindi po siya natitinag, hindi po siya natatakot, pero sa mulat-mula ang sinasabi niya, hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Pero para kay dating Associate Justice Carpio, dapat humarap sa ICC si Duterte. If you are innocent, you really believe you're innocent, the best thing to do is to go there and present your side. Para naman sa isang human rights group, matagal na dapat inaresto si Duterte. Dati siyang Pangulo, he should know better, di ba? Tungkol po sa pagiging bahagi ng isang international community doon po sa period covered before po nag-withdraw ng ratification ng Pilipinas, ay enforce po yun, no? At dapat po ginagalang natin. Taong 2016 nang ilunsad ng Administrasyong Duterte ang kampanya kontra droga, kung saan higit 6,000 ang namatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.